Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin ang ilan nga sa pangyayari nga sa chapter 1094 at ang teorya na nagsasabi na ang 5 elders nga daw ay hango nga ang kanilang kapangyarihan sa yokai. Habang tumatagal nga ay pa-intense ng pa-intense ang mga pangyayari sa One Piece manga series, at sa kalalabas nga lang na chapter which is ang chapter 1094 ay talagang unexpected nga ang pangyayari. Nag-umpisa nga ang chapter 1094 sa unexpected twist as all pacifistas at Command of Atlas ay gumawa nga ng matinding pag-atake against Marines. Samantala, si Bonnie naman ay gumawa nga din ng pag-atake na tinatawag na NDE or Near Death Experience. Dahil sa pag-ataking ito ni Bonnie, ang mga Marines ay parang ang nag-hallucinate at their own death. Pero hanggang sa malaman ni Bonnie na siya ay nakikipaglaban sa dalawang Vice Admirals. Ang isa nga sa kanila ay hindi pa nga natin gaanong kilala in this chapter, pero siya ay nagtataglay nga ng long staff with seashell tip. At ang isa namang admiral is ang old lady named Bluegrass na allegedly ang siyang kumain nga ng Nori Nori Nomi na nagbigay nga sa kanyang ng kakayahan to write almost anything at makontrol ito without fail. Makikita sa chapter na ito na si Bluegrass rides sa isa nga sa pacifistas, rendering Bonnie para maging powerless. Pero salamat kay Sanji, tumalon pababa mula sa Vegapunk 8 at upang mailigtas si Bonnie. Hanggang sa may lumabas nga na pentacle or pentagram sa kalagitnaan ng Egghead Island na may kasamang fire and black lightning explosions. Hanggang sa sinabi or inannounce nga ng Marines na si Saint J. Garcia Saturn ay nasa island. At ang mga lower than Rear Admiral rank ay sinabihan na huwag ngang tumitig directly kay Saturn. Pero isa nga sa mga Marines ay tumitig sa kanya dahil dito ay sumabog ang ulo nito. Pero dito pa lang makikita na kung gaano nga kalakas ang aura or presence nga na ipinakita nitong si Saturn. And take note guys sa chapter na ito guys ay malinaw na ngang ipinakita si Saturn kung saan ang spider-like ang lower body nito akin to Black Maria. Cloud-like hair and beard at mayroon din itong sungay and intriguing hat. Sinasabi ngang ito ay isang hybrid awakened form pero hindi pa nga ito kumpirmado. Samantala, sa kabilang dako naman ay si Luffy versus Kizaru. Ayon kay Kizaru, he can keep fighting since he has to complete his mission. Dali-dali nga siyang pumunta sa kinaroroonan ni Dr. Vegapunk. Pinatamaan nga ni Kizaru ang Vegapunk 8 pero hindi nga niya ito natamaan. Instead, he hits the Cloud Road its own causing the tank to fall to the ground. Mapapansin din na ang boses ni Saturn ay rinig nga sa buong Egghead Island kung saan ay pinahinto nga niya ang pacifistas. Lahat ng mga malalakas na karakter na nasa Egghead Island tulad na lamang ni Luffy, Kizaru, Zoro, Lucy, Sanji, Jinbei at ang mga Vice Admiral ay napahinto nang sila ay makaramdam ng unusual aura. Pero kahit na ganon ay patuloy pa nga rin na sina Luffy at Kizaru sa paglalaban. Dito nga ay ipinakita ni Luffy ang kanyang powerful new attack, ang Gomu Gomu no Star Gun, causing his punch to go through Kizaru's face as it once did to Kaido. Pero ang version na ito ay nag-create nga ng stunning display ng star-like effect. Pareho ngang humandusay sa lupa si Luffy at si Kizaru. Samantala, tumingin naman si Saturn kay Luffy at tinawag nga niya itong Nika. Ang final page of chapter sees Saturn facing Bonnie, Sanji, Dr. Vegapunk at Franky. Natapos nga ang chapter kung saan tumalon si Bonnie at sinaksak nga ang dibdib ni Saturn ng sword, causing blood to spill out of it. So yan nga ang ilan nga sa pangyayari guys na masasaksihan or mababasa nga sa chapter 1094 nga ng One Piece. Bukod nga sa bagong attack ni Luffy, ang isa sa napaka-interesado at kapansin-pansin nga sa chapter na ito ay si Saint J. Garcia Saturn, kung saan bukod nga sa kanyang unusual aura ay ang kanya namang nakakakilabot na transformation, kung saan ang transformation na ito ni Saturn ay pinapaniwalaan na isang ang yokai, ang Ushi Oni daw.
Kaya naman dahil dito guys may lumalabas ng teorya about na naman dito kung saan sinasabing ang transformation o ang kapangyarihan ng 5 elders ay hango nga sa yokai. Ang yokai nga guys ay ang Japanese folklore creature. Ito ay types of monster na mayroong ngang scary feature sa Japanese folk story. There are many of them, some of them are scary than the others. So sa video ito guys, pag-uusapan natin ang teorya na ito. Bago nga lumabas ang teoryang ito, makikita na ang isa nga sa mga 5 elders na si St. J. Garcia Saturn ay nagpakita nga ng hybrid zone form. He did so in the pentagram, pero ang pentagram na ito ay hindi actually isang pentagram. Ito nga daw ay isang representation ng 5 elements or 5 planets. Ang bawat 5 planets na ito ay originated mula sa 5 visible planets that Gorosei named after. At ito nga ang 5 elements na ito. Sinasabing mayroong dalawang version nito, ang Wusing at sa Japan naman ay Godai. Ang bawat elements nito ay nag-correspond with a planet. In fact, ang first phrase of each represents a day as well. Kung mapapansin, yung kay St. J. Garcia Saturn, siya ay nagre-represent ng element ng Earth. Sa teoryang ito, sinasabing he is actually Shuchigomo at hindi Ushioni. Sa hindi nakakaalam, ang Shuchigomo ay isang legendary yokai and has distinct at clear representation ng earth or soil. Based nga ito sa mythology. So kung sakali or kung totoo nga na ang devil fruit ni Saturn ay isang yokai na nagre-represent ng earth, then maaaring ang iba pang elders ay nagre-represent din ito. Pero based naman ito sa Godai at hindi sa Wusing. So tignan nga natin. Pagdating kay Jupiter, water, at ito ay Omiboso. Isang paranormal phenomenon or yokai na mula nga sa Japanese folklore. Ang susunod ay kay Mars at ito ay Basan. Isang fall-like bird with origins stemming mula nga sa Japanese mythology at folklore. Samantala kay Venus naman ay Fujin, ang Japanese god of the wind. Sinasabing ito ay isang big stretch that might actually just be Venus awakening smoke at maaaring meron pa siyang ibang wind-based form. Ang huli naman guys ay si Mercury na pinapaniwalaan ngang Baku, ang supernatural being na sinasabing to devour nightmares. Ito ay maaaring nagre-represent sa spirit, thought at ideation. At ang Baku ay creature that removes nightmares. So yan nga guys ang sinasabi nila o teorya na yokai nga daw ang devil fruit ng 5 elders. Pero bukod nga dyan guys sa sinabi ko, may iba pang ang teorya about dyan. Tungkol din ito sa yokai pero ibang version naman. Hindi malayong ito nga guys ay mangyari or totoo nga ito na ang kapangyarihan nga ng 5 elders ay galing dito. Dahil kung mapapansin sa One Piece world, madalas nang kinokonek ni Oda ang mga elements ng real world myth sa One Piece. So yan nga ang summary guys ng pangyayari nga sa chapter 1094 nga ng One Piece series. At yan din ang teorya nga about nga sa devil fruit ng 5 elders. Pero kung kayo ang tatanungin guys, agree ba kayo sa teorya na yan? I-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box at dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!